So, ayun po welcome sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Jim Cristobal at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga videos and comment ka na rin kung anong gusto mong ipagawa sa akin. So, today ay magkakaroon tayo ng unboxing and papakita ko sa inyo kung ano yung i-unbox ko pagkatapos ng intro. So ayun guys, welcome ulit sa aking channel at eto nga pala ang aking i-unboxing. Yunteng video tripod na model name is BCT668. Alright. So ayun nga guys, medyo matagal ko na tong pantasya at sa wakas ay nakamit ko na rin siya. At sige, simulan natin yung pag-unboxing at excited na ako. Let's go. Ayun guys, at eto na ang ating pag-unboxing ng aking minipithing tripod. So hindi natin siya pwedeng sirain kasi ang bubble wrap ay nagiging stress reliever ng aking nanay. So, kailangan maingat para hindi pumutok yung iba. So ayun nga, kailangan maayos ang pagtatanggal ng ating bubble wrap. Oh my, medyo mahirap no. At wow, naririnig yung pagputok-putok ng bubble wrap. Hatiin na natin sa gitna. Kasi masyadong mahigpit ang ating tape. Ang purol naman ng gunting na ito, ang laki-laki. Nakikita pa ba? Uy, napunit. Medyo mapurol ang ating gunting. Ayun nga. Okay. At ito ay itatabi muna natin para may mapaglibangan ang aking nanay. Let's go. Pinakita yung mukha ko kasi medyo na-haggardiness na tayo at mainit dito sa sala. At eto na nga. Masilip ko na. At medyo oops. Oh, okay. Oh. So muli, ito ang BCT668 na Yunteng video tripod. So ayun guys. Oops, sa unang silip mga kaibigan. Oh. Ayos yan ah. Good job. Init talaga. Medyo mabigat siya kumpara dun sa mga mumurahing tripod na nagamit ko dati. So ayan, as usual naka-plastic ulit. At alam mong bago pa no. So ayan, pakita natin ng mabuti. Yunteng. So ayan. Lalabas na natin siya sa kanyang sinampunan. Nauuna talaga yung paa. Suwe. So ayan, hindi ko makuha. Okay, nahata ko na. At eto na nga. Okay dokie. Ang manual na Chinese ba to or what? Pero feeling ko Chinese to eh. At hindi ko naman naiintindihan. So bahala na. So ayan, tignan natin. Oops, may tag pa. Or ano ba to? Ganun din, hindi ko rin naman siya naiintindihan. So, let's go. Ang galing. So, ayan.
Okay. Ang galing. Sobrang laki niya compare sa mga nabili ko dati na nasira lang din. Kasi medyo mumurahin lang mga 100 pesos lang isa, no. Pero ito, ang price nito ay 804. Na discount ako sa Lazada ng shipping, kaya medyo nakabili. Malaking discount ang birthday ng Lazada eh. So ayan. Naiinitan talaga ako. I-compare ko na lang muna siya sa ating dating tripod na nagagamit. So yung ibang tripod ay wala na. So makabilang basurahan na, kaya hindi ko na maipapakita ngayon. So maglalagay na lang ako ng picture sa gilid. So ayan yung picture. Ayan. So ayan guys. At ito yung tripod na in-unbox natin. At ito po yung gamit kong tripod ngayon. Sobrang liit. Kumbaga, palad ko lang yan. So ayan. Sobrang liit niya. Pang super mini tripod lang talaga siya. At tignan niyo naman yung kaibahan, di ba? Parang yung ulo lang niya no. Sa ulo pa lang yan mga kaibigan. Kaya super gamit na gamit yung tripod dito. Vlog and pati sa pag-online class. Kaya ayan, need ng tripod para sa mga cellphone, sa stand ng cellphone, sa camera, ganyan. Ating box, DCT668, and ito yung mga specification niya. Ayan, fluid, swift, steady, extendable, lightweight. Sa fluid, yan yung mga joint siguro, joint ba tawag dito? Yung mga paggalaw niya. So ito, yung pag up and down ng camera mula sa baba, pataas, or pataas, pababa. And ito naman ay sa pag-portrait ng camera. I mean, kung naka-landscape or portrait. Ito yan. So ayan. And then ito naman sa wide. Okidoki. And ito sa pagtaas din ng ating tripod. So meron siyang ano ba tawag dito? Pedal. Meron siyang pedal para tumaas and so ayan. Ayan, so hindi na siya gagalaw. Super steady niya. At makikita nyo, yung paa ay gumagalaw siya. Kaya kahit naka-close yung niya, yung mga paa niya, kahit naka-close yung mga paa niya, hindi pa rin siya gagalaw. Or steady pa rin siya. Yun yung sa steady niya. Ayan. So dito naman sa Swift, ito yan. Medyo madali siyang tanggalin. At ayan, hindi ko mawakan. So ayan. Okay. So ito ginagamit sa mga talaga, sa mga camera talaga, para hindi mag-loose agad yung thread na itong, ayan, yung nasa gitna na yan. Kaya ginagamit tong mga ganito para isasalpak mo na lang talaga siya dito, kasi naka-clip na lang siya. So madali lang siyang ikabit, madali lang siyang tanggalin. So ayan, super steady niya talaga. At yan, ang dali lang. Then yung sinasabi namang extendable telescoping legs. Ayan, extendable telescoping legs. Ito naman siya. So naka-clip lang din siya. Oops, natumba. Baba muna natin, medyo ang taas eh. Ito naman ang sinasabing telescoping legs. Ito gumagalaw talaga siya at rubber siya. I mean, ayan, malambot. And ito yung telescoping. Naka-clip lang siya at telescoping, parang telescope siya, nahahatak. Kaya humahaba siya.
Alright. Ayun. So, ayan. Mamaya natin malalaman kung gaano kataas ang magagawa nitong ating tripod. So, sa lightweight ay aluminum alloy ang gamit nilang metal dito or yung pinaka base niya. So, aluminum alloy siya na super lightweight talaga niya. Compare sa iba ay sobrang gaan na nito. Well, kung i-compare mo dito, magaan talaga to. Pero eto, malaki siya pero magaan dahil sa aluminum alloy na gamit sa kanya. And ayan, kahit nakatiklop talaga siya, super steady niya. At mas lalo pagka naka-wide na siya. Mahirap mag-isa, no? So, i-wide natin siya. So, mas steady siya pagka naka-wide or nakabuka yung kanyang mga legs. Etong maliit na to na parang hook ay mayroong purpose yan siguro, or I assume lang na may purpose talaga yan. At ang purpose niyan ay para sa mga nagta-travel vlogs, mga walang mapaglagyan ng mga bag. So, sabit mo na dyan, then magte-take na sila ng picture or video na sila lang. So, pwede siyang sabitan ng mga bag. Although yung bag naman niya ay ito lang. At maliit lang naman siya. Pero syempre may mga gamit din, yung mga cellphone, ganyan, wallets na kailangan din ilagay. So, magagamit to para wala silang hawak. Hindi nila malapag kung saan-saan. At makikita lang din nila kasi dito sila nakaharap sa camera, syempre. Hindi ko alam kung gaano kabigat yung kanyang isabit, pero makapal naman yung plastic niya. Pero ito, solid na plastic. So ayan, maganda siya. So tingnan naman natin kung gaano siya kataas. Let's go. Ayan, ang purpose pala na itong twisting na to ay para dito. Ayan, pwede mo siyang iset. Kung medyo maliit yung space nyo, pwede mo pa siyang itaas. Mas tumataas pa siya. Ayan, wide. Then pag tinataas mo siya, ayan. At kapag ililigpit mo na siya, ayan, pwede mo na siyang ilak na talaga para hindi na siya lumuluwag. Nakalak na siya. So hindi na siya loosen. Hindi na siya bababa ng kusa. So ayan. Okay. So ayun guys, papakita ko sa inyo kung gaano kataas ang aking tripod na nabili. Ayan, kung mapapansin nyo ay halos nasa baba ko na siya. At ayan, ingay mo Joko, nagbablog ako eh. So ayun guys, steady pa rin siya kahit na naka-close yung mga paa niya. So mataas din siya kaya medyo maganda naman yung balance niya dahil dun sa may sapatos siyang gumagalaw. Tamang montage muna tayo.